Rimulya, Boyeng Rimulya. Nakakalungkot po na balita patungkol dito kay, Boyeng Rimulya. Kahit ako po nalulungkot ako para sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ha? Kalat na po ngayon sa social media yung di umano'y, yung nangyari po dito kay, Boyeng Rimulya. Kalat na po sa mundo ng, sa Facebook, sa TikTok, Instagram, YouTube. Sino po yung nakakaalam? Comment nga. Sino nakakaalam? Comment nga. Alam niyo yung nangyari? Ito, may post. May post po about kay Boyeng Rimulya. O ano po 'yon? Ito po. Ito po yung post about kay Rimulya. Asan na ba 'yon? Hinahanap ko lang. Ayan. Ang nag-post po nito ay si Batch Ruiz Balyao. Na etong si Rimulya, January 1 ay isinugo daw po sa ospital. Isinugo daw po etong si Boyeng sa ospital. At etong post na to ay meron ng 14,000 likes. 14,000 likes at 5K comments at 780 shares. O baka nga tumaas na to. Tumaas na. So, binasa ko po yung comment. May mga nagsasabi dito na mabuti nga sa'yo, Rimulya. Oo, mabuti nga sa'yo sana. At pinagdasal pa nila na sana daw matuluyan. Para sa atin mga pre, hindi po natin pwedeng gawin yan. Na ang tao gusto mong mamatay, pagdadasal mo na mamatay, ingat kayo, baka bumalik yan sa pamilya niyo. Yung ganyan. Diba? Ingat kayo, baka bumalik yan sa pamilya niyo. Pero ito, tiningnan ko po sa YouTube, tiningnan ko sa TikTok, Facebook, at kahit sa Google, sinerge ko pa siya, wala pong lumabas na si Rimulya ay na-hospital. Okay? Wala po. Wala pong lumabas mga pre. So, wala pong lumabas na si Rimulya ay nandun sa ospital. Wala po. So, sa madaling salita mga pre, ito po ay fake news. Fake news po ito. Fake news. Ang daming naniwala sa post na to. Okay? May mga nagko-comment pa, sana mamatay na lang daw, sana ganito, ganyan. May mga tumatawa po, 5K comments po. At ang nag-post ay isang DDS. Siyempre, alam natin, pag DDS, fake news yan. Kaya nga, kinontent po natin ngayon, dahil ayoko po kayo na maligaw. Diba? Ayoko po maligaw kayo na maniwala sa mga kasinungalingan dito na pinapalabas ng mga DDS sa social media. Diba? Ayoko pong mabiktima kayo ng fake news. Fake news. Ngayon, sino po yung nag-post? Ito po yung nasa profile niya. Ito po Ilang taon na lang yung itatagal mo sa mundong ibabaw dahil syempre mamamatay yung tao, tumatanda. Abay, lalo mo pang ginalingan na magsinungaling sa publiko. Diba? Ginalingan mo! Ginalingan mo, tanda! Pukin ang ina! Ang tibay naman ng mukha mo, dilap ka na! Ewan ko kung siya talaga yung nag-post. Kasi profile niya Yung mukhang to, profile niya Diba? Dilat na dilat si tatay Masama yan. Lalo na't matanda ka na, baka mamaya bumalik sa'yo. Ingat-ingat ka sa mga pinopost mo sa social media. Kasi ang social media, hindi laruan yan. Na kung gusto mong manira ng tao, gagawin mo, hindi ganon. Nag-work yung social media. Kailangan alam mo kung paano ito gamitin.
Kailangan marunong kang gumamit yan. Sabi ko sa inyo eh, yung mga matatanda na mga bangag, totoong bangag, eh, dapat eh, hindi na muna nagsusocial media yan. Oh, hindi nila alam paano gamitin eh. Hmm. Diba? Oh, tingnan nyo naman. Dides, Matic, nagpapakalat yan. Oh, diba? Nagpapakalat ng fake news. Kaya sabi ko sa inyo, pag DDS yung nag-post, lagay nyo na agad dito. Automatic fake news yan. Totoo naman. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Nagbagong taon lang siguro yung tao, ginawa mo ng may sakit, or nasa ospital. Pagtabihin ko kaya yung mukha nyo ni Remulla, kung sino yung mukhang may sakit sa yung dalawa. Kung pagtabihin ko kaya kayo, ano sabi dito? Ang alam ko, idol, pag ganyan ang ginagawa na pinagdadasal ka na mamatay, umahabang buhay. Yes, tama yan. Diba? Baka yan malapit na mamatay kasi mukha pa lang parang patay na. Pabasahin nyo yan, ha? Oh. Yan pa ata may sakit, mukha na may tama, yan sa utak. Alam na. Sabi nila yan, hindi ako may sabi. Alam mo, naawa ko sa mga tao na nag-comment sa post na ito. Naawa ko. Kasi nalinlang po sila. Nauto po sila. Binigyan naman kayo ng Panginoon ng utak pero hindi nyo pinagana. Diba? Hindi nyo pinagana. Gamit-gamit kasi ng utak. Alam mo, mahirap maging uto-uto. Nakakahiya. Nakakahiya po maging uto-uto sa totoo lang. Kaya ang akin, kaya ako naman ito kinontent para din po ito sa inyo para kumbaga makarating sa inyo na may fake news na naman ngayong bagong taon. Kamukha ni Digong, malaki rin ang ilong. Aray ko, siya mga malalaki yung ilong. Hindi naman po siguro sa ilong. Wala yan sa physical na anyo eh. Nasa yan, nasa pagkatao talaga yan. Kung fake news ka talaga, no? Nasa isipan mo yan. Kung basura ka talaga. Diba? Kung tarantado ka at kupal ka talaga. So yun po yung nakikita ko dito sa matandang ito. Wala po sa ilong yan. Aray ko sa mga mga may ilong dyan. Kayo, anong reaction dito? Mga pre, ayan comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, yung mga reaksyon. Diba? Pasalamat na lang po talaga tayo. Tayo po ay nasa side ng katotohanan. Hindi po tayo yung fake news. Hindi po tayo tulad nila na kulang na lang pigain nila yung tayo dahil sa gigil sa administrasyon. Hindi po nila mapabagsak si PBBM, yung lalong-lalo na yung mga nakapaligid sa kanyang solidong sumusuporta kay PBBM. Hindi po nila mapabagsak. Kaya yung ginagawa po nila, maglalabas na lang po ng fake news. Yun na lang po yung kaya nilang gawin. Diba? Piko na po sila, hindi nyo alam. Lahat gagawin para lang pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po nila kaya. 2026 na lang. Eto ginawa nyo na lahat ng paninira. Ginawa nyo na lahat yung mga pautog rally. Ginawa nyo na lahat yung mga rally na halos isang linggo kayo sa kalsadang matulog. Doon na kayo umiihi, tumatay, pasintabi po sa mga kumakain dyan. Ginawa nyo na lahat pero hindi ninyo mapabagsak si PBBM. 2026 na, pero siya pa rin ang presidente. Nakakahiya kayong mga mapanirang tao. Mahiya kayo sa balat nyo. Ang kakapal ninyo. Basta DDS, mga pangit yan, mga pukpok yan, mga manyakis. Diba?
reaction nyo dito sa ating live ngayon, sa ating topic. Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Mag-like na po kayo dyan! Ayan. Syempre, bago tayo mag-move sa next topic, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Isa lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Nasaktan si Ihutman. Si Ihutman kasi. Next topic po tayo.